Hello guys, good morning! Ito na naman ang Mamshi. Pagpasensyahan nyo na guys kasi ang boses ni Mamshi parang namamalat, no? Sinisipon po ang Mamshi tapos masakit ang ulo. Ganon din si Papshi o hindi siya pumasok. Pero may asikasuhin po talaga kami kaya rin siya umabsent. Kasi si Papshi kahit may sakit, bumapasok. Eh syempre, painumin natin ang gamot. Masama po ang pakiramdam ni Mamshi guys. Kaya lang pag nanay ka, hindi ka pwedeng parang hindi ka pwedeng magpahinga. Pero pwede naman. Iglip-iglip lang tapos balik uli. So ngayon guys, ang ginagawa ko, a day in my life. Siyempre, ang vlog natin ngayon, share ko lang din po yung ginagawa ko araw-araw. Na naman, pasensyahan nyo na po. Hindi naman tayo makaalis kung saan dapit hapon, kung saan banda. Hindi naman tayo makaalis kung saan guys. Hindi po ba? Ang excited nga lang akong i-share sa inyo pag nakauwi kami ng probinsya namin. Since malabo pa dahil pasukan pa, dito po muna tayo, no? Talking, a little bit po muna tayo, guys. Ngayon po, habang tinutupi ko yung mga labahan ko, tama po, tinutupi ko yung mga labahan ko para maayos. Bala ko pong maglaba. Kaya lang, nagtatalo pa ang katawang lupa ko at ang aking katawang isip. Kung anong gagawin ko talaga kasi nga may lalakarin po kami sa SSS ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano, 'di ba? Ang pila po doon ay mahaba. Ngayon, hindi ko rin maalala yung dulo ng number niya sa SSS number niya kung anong araw. So magta-try lang po kami mamaya. Tingnan lang po natin. Si Kuya James Lee nga po pala, ayaw nga pumasok noon. Sa lahat po talaga ng anak ko, siya yung pinakamasipag pumasok sa school. Kabaliktaran. Akalain yung Martes gusto na naman niya umabsent. Hindi ko alam kung anong problema niya, ganap niya sa buhay. Sabi ko hindi pwede, grade 6 ka na, graduating ka. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka sa buhay. Hindi po ba, pagpasensya na kayo kung medyo lumilingon ng Mamshi kasi nga, hinayos ko yung labahan ko. Gusto ko na ipakita sa inyo kasi medyo disgusting. Joke. Dalawa kami na asawa ko guys. Paras kami nararamdaman. Mukhang malakas ang hinala kung nagkakahawaan kami dito. Masyado siyang mapagmahal guys. Lahat sinishare niya sa akin. Hindi pwedeng damdamin mo yung nararamdaman mo. Kailangan hanggat maaari, tanggalin mo sa isip mo, tanggalin mo, wala akong sakit. Sabi ko nga, baka puro toxic na yung katawan ko. Ibang-iba po kasi sa probinsya guys, nung doon kami nakatira, ilang taon kami doon. Kasi nga, lalabas ka pa lang, pupunta ka lang ng maglalakad ka ng malayo-layo. So, nababanat na yung mga kasukasuhan mo na naglalakad ka. Tas, ang presko pa ng hangin, sariwang hangin. Andun pa yung fresh ng mga kinakain. Talagang ikaw ang pipitas. Siyempre, kahit anong ganda ng plano natin, marami tayong plano. Yan, bilang tao nakaset na. Hindi pa rin talaga yun ang nasusunod guys. Kasi bakit? Siyempre, kailangan natin lagi ng guidance ng God. Kasi mas best pa rin ang plan niya para sa atin. Diba? Tiwala lang. Kumbaga may pinaunawa lang talaga ang Lord. Diba? Hindi lahat ng ginugusto natin o pinaplano natin, nangyayari ayon sa kagustuhan talaga natin. Kasi kapag medyo doon tayo nag-relay, madidisappoint tayo, madidepress po talaga tayo. Naalala ko lang guys, doon sa isang video ko nakaraan, doon naglalako ng isda. May mga bumili ng isda doon na nagtanong kung sumasahod na ba daw sa pagbablog. Ang totoo po, hindi pa talaga. Share ko lang guys about sa pagbablog. Noong nag-uumpisa pa lang ako, kasagsagan ng kalakasan ng YouTube, excited ang Mamshi. Sabi ko, gusto ko yan. Gusto ko rin gawin yan. Diba? Parang ang dali-dali lang gawin yan O since gaya-gaya tayo, at feel ko naman din, gusto ko naman din yung mga pinaggagawa ko, pinag-aralan kong mag-edit, pinag-aralan ko talaga guys. Kasi literal, wala akong alam dyan Wala akong alam dyan about gadget, about sa cellphone, di rin ako marunong. Sa totoo lang po. Pinag-aralan ko lang tagak, sinaawa ko sa anak ko.
Siya ang napapagod na edit mo to. Paano ba to? Paano ba to lagyan ng ganyan? O, diba? So, inaral ko po siya hanggang sa natutunan ko. So, ayun na. Ini-encourage ako ng mga kakilala ko. Sige, tuloy mo yan. Gawin mo yan. Ganito, ganyan. Tapos, dagdag ko lang din, may mga napapanood akong tutorial. Diba? Inspired na inspired ang Mamshi. Mga 8 months bago ako na-monetize. Tapos, may mga tao ding nakatulong sa akin noon. Tinuturuan nila ako sa mga ginagawa dito sa YouTube. Paano ka ma-monetize, paano kang ng subscriber. So, doon ang Mamshi guys, talagang kapokus. Tapos, nanonood ako ng mga tutorial. Hindi ko naman po inaano ang mga ibang tutorial, no? Kasi napakaganda lang. Parang ang dali lang pakinggan kapag may tutorial. Para bang ang dali-dali lang pag nanonood ako. Ganun lang ba? Pero ang totoo po talaga, sa akin through my experience, hindi nila sinabi yung realidad. Pero ngayon sa taon na to, may mga napapanood na po ako na nagsasabi ng totoo. Siguro kagaya ko sila naka-experience na rin. Noon talaga, nung panahon na nag-umpisa ako, wala kasi ko napapanood na gano'n. Di sana nag-isip-isip ako, ano. Pero sa bagay, kagaya nga ng sinabi nila, kailangan talaga dedicated ka. Kailangan talaga na andoon yung decision mo na gusto mo yung ginagawa mo. Kasi nga, dito sa YouTube, hindi naman talaga instant. Akala ko, simpleng ganun lang kasi pag naririnig ko revenue niya, ganito. Di excited ang Mamshi. Bakit? Hindi po ako mukhang pera. Pero nakikita nyo naman po ang kalagayan namin. Isa lang nagtatrabaho, asawa ko lang po dahil hindi nga po ako makapagtrabaho gawa ng may kondisyon yung bunso namin. Hindi pwedeng malayo talaga sa paningin ko. Baka pag tingin ko wala na, tumirik na, 'di ba? Isang sacrifice po 'yan bilang Mamshi. Ako po, ang daming pwedeng pasukan na syempre yung makakaya lang ng natapos ko. High school lang naman po ako. Hindi po ba? Kahit pa paano may mapapasukan naman, yun nga lang po. Kailangan ko mag-sacrifice nga. Kailangan din mag-sacrifice ng asawa. Siya lang magtatrabaho. Kasi hindi ko nga pwedeng iwan kagaya niyan. Kailangan pag nasa school, pag chat ng teacher, takbo na ako agad. Kapag may ginagawa ko, kailangan pagtawag, andyan na ako agad. Kasi hindi nila alam yung mga gagawin nila pag inatake na yung anak ko. So, isa po yan. So, kaya talaga, ginusto ko mag-vlog. Bahala na anong sabihin po ng iba, pero ginusto ko talagang mag-vlog. Gusto ko mag-vlog kasi gusto ko matulungan yung asawa ko, di ba? Sa pangangailangan dito sa bahay. Kasi akala ko noon, ganun lang. Kapag nag-upload na, ay yun na, tuloy-tuloy na, okay na. Ang hindi ko po alam at hindi ko naunawaan talaga nung binigyan diin, na literal nga po talagang hindi madali. Walang instant po talaga. Kailangan po talaga consistent kang nag-upload. Consistent ka, lalo na ngayon may short video na. Tapos yung long video. Tapos nagtataka ako guys, simula nang na-monetize ako, ganun po ba talaga yun? Biglang lumiit yung views ko. Yung mga views nang ina-upload ko, biglang lumiit. Parang masaya na akong may 7 views, 6 views. Ibang-iba na talaga yung mga views niya. Literal talaga yung napapanood ko talaga sa iba na mag-uumpisa ka talaga sa wala. Alam niyo po, masaya na ako ngayon may 7 views, 8 views. Sabi ko, ilang taon pa ba bubunuhin ko para makasahod ako? Pero ako wala namang planong tumigil guys kasi naging libangan ko na po. Isipin po ninyo 7 views, anong revenue ko doon? Wala. 0. Alam niyo po, tumambad sa akin yan. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako, matatawa sa sarili ko. Ano yun, ilang taon kong pinaghirapan, tapos ang ending ganito. Opo, totoo talaga. Kaya kung gusto nyo mag-vlog, talagang sikapin nyo o talagang itatak nyo na sa sarili nyo na gusto nyo yung ginagawa nyo, nag-enjoy kayo. Paghihirapan nyo yan. Kasi hindi madali. 'Di ba? Isipin mo ako hanggang ngayon. May ads na ako, pero sana naman panuorin nyo. Baka naman. Tiwala lang sa Lord na magiging maayos ang lahat in His perfect time. Kasi naniniwala ako God has perfect plan para sa bawat isa. At syempre, ang plan, inilalagak yan sa perfect timing ng Lord.
may perfect time ang Lord para sa lahat. Naniniwala ako dun guys. At yun ang kiniklaim ko na lang sa buhay ko. Unang-unang kagalingan ng anak ko. Di ba? Wala namang imposible sa Lord, di ba? Hello guys, update tayo. Kanina, nag-ayos ako ng labahan ko. Tapos na po. Naligo po ang Mamshi kasi si Papshi naligo na rin. Naligo ako ngayon po. Pagkatapos, ikakain po muna ako. So, magluluto lang po kami ng Lucky Me. Pansit Canton, Jo. Lucky Me. Lucky Me po. Lucky Me. Naalala ko po pag bumibili sa tindahan. Pabili po, Lucky Me. Anong Lucky Me? Kwitsaw. So, hello guys. Andito na po ang kay Papsi, kunti lang daw kanya. Pero sa totoo lang, malaki lang po ang lalagyan nito. Naluto na po yung aming pangmalakasang pagkain. Hindi makita Alam nyo na. Tayo na lang mag-adjust kasi wala tayong tools. Nasira po kasi yung aking mga tools. So guys, ito lang po ang kakainin ni Mamshi. So lang taga humigop ng mainit na tubig. So lang humigop ng sabaw since ilasan chicken. Flavor chicken naman to kinain kong noodles guys. Hindi ba? Tiyagaan na po natin to ganito talaga para ang mga anak natin makabaon ng, alam nyo naman po, masarap-sarap para sa kanilang pag-aaral, di busog sila. Tayo, okay na, masayang tayo sa ganito, masarap naman, mainit pa Kain tayo guys. Sub-sub na yung mukha. Guys, sa camera lang to guys. Yung parang pasok na yung mukha ko. Ang lapit. Well, kainin mo rin sa'yo. Nako, praise God. Thank you Lord sa pagkain naming mainit-init. So guys, dahil tapos na tayo kumain, lagay muna tayo uli kasi lalabas tayo Depende ngayon. Wala. Ayan guys, madilim mo yun. Ayan guys, Okay. O diba, para may konting kulay ang mga labi ng Happy Yarn. Hinintay ko lang talaga siya, matagal po siya Bilisan mo na. Ano ba yung ginagawa mo? Sus nanay. Alam nyo guys, pag umalis kami, di ba sabi ang babae matagal? Mas matagal po talaga si Baguel. Kasi lahat ata kinukuri niya bago siya umalis. Biro mo kailangan nakakarpatos pa siya. Sunod nga, try natin. Alam nyo guys, mahilig talaga akong mag-makeup nung kabataan ko Nung kadalagahan ko, meron pang makeup artist na ibig sabihin yun. Pumunta dito sa lugar namin para magturo ng mga alam niya, shinare niya sa amin. Isa ako at saka yung kapatid ko sa mga kabataan na nakinig. Alam niyo yung kailangan yung shape ng mukha, tas yung pagkukunto. Mahilig talaga ako nun guys. May mga makeup ako. Siyempre, ang kakayanan lang ng estudyante na normal na talagang magkano lang ang baon sa isang araw, 10 piso, panpanan 5 piso. So, pa konti-konti. Nung nakapag-extra ako ng sales lady guys, nakabili ako ng isang set ng makeup, nandun blush on, eyeshadow, may pang lip liner, basta meron na yun guys. Nakabili ko noon, tapos itinago ko yun. So habang nung dalaga ko, pupunta dito, ate, pakilay. Ako naman si ganun. Noon hindi pa uso yung sa amin guys, sa kabataan namin noon, hindi pa uso yung may parang igaganong-ganon mo. Bunot. O, di ba? Pagalingan ng shape bunot, guys. Wala pa yung trim-trim, wala pa. Ganun yung ginagawa namin noon. Ganun yung ginagawa namin noon, guys. At saka, naalala ko ang kilay namin noong panipisan. Maubos. Ngayon, pakapala na ng kilay. So, ang laki ng pagkakaiba nila. Although, pareha pa rin pagpapaganda. Kaya lang, guys, nung nakapag-asawa na ako,
nawala yung hilig ko sa makeup na yun. Halata naman sa mga vlog ko, di ba? Wala man lang kakule-kulerete si Mamshi. Minsan lang pag nagmumukbang, naglalagay ako ng ganun dahil namumutla ang Mamshi. Pero parang na set aside na. Kumbaga hindi na siya napapansin. Kasi nga ang nangyari, nung nakita ko yung makeup set ko, abang mabait kong anak. Wala ka namang magawa dahil anak mo ginawang watercolor. At ang mga eyeliner ko, di ginawang color. Di nagabali-bali, wala nang natira. Tapos hanggang kinukut-kut nila, ginawang watercolor nga. Nung nakita ko siya, hindi ko na hindi, parang sumakit ang puso ko na tinanggap ko lang sarili ko. Simula nun, medyo hindi na ako nag-ano sa makeup. Pero minsan nga guys, gawin natin yung vlog na yun. Yung sa makeup, tingnan ko nga kung marunong pa ako. Kaya lang, magkalkal lang ako guys kung meron pa ba ako mga naitabi-tabi, mga bigay-bigay. Tingnan natin kung kung magagawan pa ba natin ng paraan itong mukhang to, no? And try natin. Kasi ngayon hanggang na lang ako guys eh. Kahit nga pagkikilay guys, noon kilay is life. Ngayon wala nang kilay. Wala na. Hayaan ko lang siya ganyan. Tapos konting pula-pula. Minsan nga wala pa. Ngayon nga naisipan ko lang. Pero pag hindi naisipan, wala. Nagyaw-yaw lang tayo dito kasi ang tagal. Hanggang ngayon hindi pa siya tapos. Diba? Hindi pa siya tapos guys. Gusto nyo makita ang ginagawa niya. Ayan. Di ba? Ako itsura ko ito lang nakachinela siya Di ba? Isa yun sa patunay na hindi lahat ng babae matagal. Matagal tumilos. Tara na daw, nakahubad pa siya. Diba? So guys, alis na po kami. Mag-video lang ako mamaya para punta sa taas ha. Babush po now. Pero, ilang seconds lang kita-kits tayo ulit. Hello guys, nandito kami sa taas. At sabi ko na nga ba, pag walang plano, yun ang nangyayari. Papunta po kami ngayong SSS. At napag-usapan na rin namin na tutuloy na rin kami ng pag-ibig para ayusin. Para ayusin po yung niya, pag-ibig na nawawala. Medyo bilisan natin guys. May maraming nagpapahinga. Yan sana tayo dami. Sarado guys sa dadaanan po namin. Pel, anong masasabi mo? Ayos. Ayos ka lang ng ayos. So guys, andito na po kami sa SSS. At mukhang tahimik pa po. Ayan, mamaya na lang po. Lagot ka sa anak mo. So, ayun na nga po mga ka-momshi guys. Pauwi na po kami. Ang dami namin pinuntahan ngayon. Yung walang planong umalis kasi tinatamad. Gusto magpahinga. Eto, naglalakad kami sa kahabaan ng kalsadang ito. Natirik ang araw guys. So, marami naman kami napuntahan. Nakapunta kami ng SSS, ng pag-ibig. Na kuha namin yung mga dapat kuhain. Medyo may mga pinuntahan kami. Pinagkasya ang dapat na magkasya. Nauhaw po kasi kami kaya bumili kami nito. Ako pag napanood ko ng mga sabihin kami lang. Pero yun nga po guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik sa aming YouTube channel at sana po panoorin nyo. Guys, mag-skip yung ads please. Baka isang dekada pang hihintayin ko. Pero maraming salamat po sa inyo guys sa inyong support at naway mag-enjoy din ang iba. Pauwi na po kami. Hanggang dito
ko na lang po ang aming video dahil direct na ang araw at pauwi na po ang Ma'am Siya Taxi. Maraming salamat po sa inyong lahat. At habang nagka-traffic dito sa daanan namin, tatawid na kami. Maraming guys. Ayan. Bebe. O, ikaw magpaalam sa kanila. Ikaw sabihin mo. Anong sabihin mo? Sige, tigil mo na ako. Guys, Aritan aw. guys, salamat sa pag-YouTube. Salamat. Nanginginig yung kamoy ko. So, yan lang po mga kamamshi. Salamat sa panood sa aming vlog. At bye-bye. God bless everyone.